Batayang teksto ngayon sa John 6:35 at 41 to 51 ay pagpapatuloy sa tema na ito. Pagkatapos magpakain nga ni Jesus sa higit 5,000 katao ay hindi na siya nilubayan ng mga tao. Kahit saan siya pumunta doon yung mga tao. Parang yung nagpapatunay ito na tama yung sinasabi ko nung last Sunday, no? Basta may pagkain, asahan marami daw ang dadalo. Nakita ni Jesus ang kagutumang pisikal na nararamdaman ng mga tao. Marami sa kanila ang salat sa buhay. Halos walang pambiling pagkain. Umaasa sa arawang sahod. At kung walang trabaho, walang kikitain, wala rin kakainin. Marami dun sa mga sumusunod kay Jesus, gutom, physically. Hinahabol nila si Jesus sapagkat sila'y nakakain at binusog sila mula sa 5 tinapay at 2 isda. Ngunit, merong masigit na nais si Jesus na maranasan ng mga tao. Ang makakain ng tinapay ng buhay. Sino sa inyo dito ang nakakain na ng tinapay ng buhay? Wala pa? Wala pang nakakakain ng tinapay ng buhay? Ang tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na nagugutom o magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Sino nga sa inyo dito nakakain na sa tinapay ng buhay? Maraming hindi pa. Siguro nagtataka sila, ano kayang lasa niya? Sabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Ngunit hindi naunawaan ng mga tao ang sinasabi ni Jesus. Tinapay na nagbibigay ng buhay, nagbibigay buhay, tinapay na nagmula sa langit. Paano natin kakainin yung kanyang laman? Yun yung mga tanong na tumatakbo sa isipan ng mga tao nakakarinig kay Jesus. Hindi ba kilala natin ang kanyang ama at ina? Sabi nila. Paano niya masasabi ngayon na bumaba siya mula sa langit? Kilala natin na ang tatay niya si Jose, ang nanay niya si Maria. Galing siya sa sinapupunan ni Maria. Paano siya nanggaling sa langit? Takang-taka yung mga tao. Sa puntong iyon, ang tanging alam lamang ng mga taong ito ay ang physical o material na bagay sa mundo. Hindi nila nauunawaan ang sinasabi ni Jesus sapagkat ang kanilang mga isip ay nakatuon sa kung ano lamang ang nakakita ng kanilang mga mata. Hindi nila akalain na higit sa tinapay na ipinakain sa kanila ni Jesus ay si Jesus na siyang tinapay ng buhay na inihandog ng Diyos para sa kabusugan ng kaluluwa ng mga tao, para sa kanilang kaligtasan, na kung sila ay sasampalataya sa Kanya, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ba sa inyo dito ang may buhay na walang hanggan? Alam nilang meron na silang buhay na walang hanggan. Marami sa inyo ang wala pa. Nakakalungkot mga kapatid. Paliwanag ni Jesus, pagkatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ito din ang punto ni Jesus sa pangungusap nila ng magiting na tagapagturo ng kautusan na si Nicodemo. Kilala niyo ba si Nicodemo? Kilala niyo si Nicodemo?
Opo. Sino siya? Yung kinain ng whale? Yung umakyat sa puno ng sycamore? Mali. Sinabi ko na nga kanina, tagapagturo ng pautusan. Si Nicodemo, pumunta kay Jesus hating gabi, gustong makipag-usap. Gustong malaman paano siya makakapunta sa kaharian ng Diyos. Sa kanilang pag-uusap, ginamit ni Jesus yung isang paglalarawan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan na maipanganak muli. Yung sinasabi natin, to be born again. Ay, di ba? Born again. Be born again. Maipanganak muli. Hindi rin ito naunawaan ni Nicodemo. Subalit ang punto ni Jesus upang maipanganak muli ay kailangan manampalataya muna sa anak ng tao na sinugo ng Diyos sa mundo. Sino dito ang nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang dapat niyong gawin? Manampalataya kay Jesus. Sabi nga niya, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ipinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Maraming Kristiyano, hinahatulan yung kapwa nila. Pero si Jesus, pumunta dito, hindi para hatulan, kundi para iligtas sila. Dito naman, sa ika-6 na talata, sa Ebanghelyo pa rin ni Juan, ang larawang ginamit ni Jesus upang ipaliwanag ang kaligtasang halad ng Diyos sa katauhan ay tinapay. Sino dito mahilig kumain ng tinapay? Sino dito hindi mahilig kumain ng tinapay? Pareho tayo. Tinapay yung ginamit ni Jesus na paglalarawan para ipaliwanag kung paano ang bawat tao ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ngunit bakit tinapay? Bakit tinapay yung ginamit ni Jesus na paglalarawan? Kung titignan kasi natin, ang tinapay ang isa sa mga pagkain na karaniwang makikita sa lahat ng dako ng mundo. Diba? Sa kahit na anong lugar, sa kahit na anong bansa, sa kahit na anong kultura, sa kahit na anong mga lahi, lagi kang may makikitang pagkain nila tinapay. Yung iba nga lang, mas sosyal. Minsan hindi natin alam, tinapay na pala yun. Kala lang natin pizza, pero tinapay pala. Kasi gawa siya sa dough eh. Di ba? Yung ating tinatanggap na elemento ng komunyon every first Sunday, tinapay. Kahit yung biscuit, pwede mong tawagin tinapay. Gawa sa harina. Tinapay yung makikita mo sa kahit saang dako ng mundo. Tinapay ang pagkain mayroon halos sa iba't ibang lahi. Iba-iba man ang lasa o itsura, lahat sila'y ay binubusog ng tinapay. Binubusog ang kanilang kumakalam na tiyan. Nais sabihin ni Jesus na ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa buong sangkatauhan, para sa lahat ng dako ng mundo at hindi lamang sa mga Hudyo. Kung paano yung tinapay ay makikita
makakain sa lahat ng dako ng mundo, ganun din ang tinapay ng buhay. Ganun din si Jesus. Tulad niya ay tinapay na hinati-hati, ginutay-gutay. Tulad niya ay tinapay na nagbibigay kapusugan sa mga nagugutom na kaibigan. Tulad niya ay tinapay na kinakain ng mga tao at pagkatapos makakaranas ng galak at kapusugan. Ngunit di tulad ng karaniwang tinapay, mga kapatid, tandaan ninyo, si Jesus, ang tinapay ng buhay, ay hindi nasisira. Hindi inaangag, hindi nabubulok. Kaming mag-asawa, hindi kami mahilig sa tinapay. Pero pinilit namin i-part sa diet namin every dinner. Hindi na kami kakain ng kanin. Tinapay na lang with bread. Kaya lang madalas, dahil nga hindi kami mahilig sa tinapay, nasisiraan kami ng tinapay. Minsan bibili kami sa supermarket, hindi namin nakikita yung expiration date. Malapit na pala. Kinabukasan na lang pala, o kaya 2 days. 2 days, 2 days left na lang at masisira na. Ang kagandahan sa tinapay ng buhay, hindi nasisira, hindi nabubulok. Sabi ni Jesus sa mga tao, yung inyong mga ninuno, binigyan ng Diyos na kakain ng tinapay sa ilang. Pero sila'y namatay. Alam niyo yung tinapay na pinakain ng Diyos sa kanila sa ilang? Anong tawag doon? Mana. Mana. Yung mana, hindi nila pwedeng i-hoard. Hindi sila pwedeng kumuha ng marami at itabi. Kasi pag tinabi nila, hindi yun naabutin ng isang araw. Kinabukasan, mabubulok na yun. Ganun yung mana na binibigay ng Diyos. Pero yung mana, laging nandyan. Laging present. Kasi gustong ipakita ng Diyos, ipagnawa ng Diyos sa mga tao na ako yung magbibigay sa inyo ng pagkain yung araw-araw. Hindi nyo kailangang mangamba. Hindi nyo kailangang matakot. Minsan yung takot natin, nagtutulot yun para mag-hoard tayo. Hoarding is a form of greediness. Pagiging masibak, marano. Kung sobra-sobra yung itinatabi mo para sa pangangailangan mo, hindi maganda yun. Kasi ibig sabihin lang nun, merong nawawalan. Merong nauubusan. Kaya nga sinabi ni Jesus, na sino mang lumapit sa Kanya, manampalataya, ay hindi na magugutom kailanman, sapagkat siya'y laging naririyan. Si Jesus, hindi nyo kailangang itabi, i-hoard. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bilang mga mananampalataya, tayong mga nananampalataya kay Jesus, nakakakilala kay Jesus, sumusunod kay Jesus, nakakaalam ng kanyang mga aral, hindi natin siya dapat i-hoard na parang para sa atin lang, na parang pagmamayari lang natin si Jesus. Kailangan natin ibahagi si Jesus. Kailangan natin i-share. Kasi anong esensya ng tinapay ng buhay kung hindi natin ibabahagi? Lalo na doon sa mga kumakalamang kaluluwa. Lingid sa kaalaman ng mga taong kausap ni Jesus, ang sinasabi niya sa kanila ay ang sasapitin niyang pag-aalay ng kanyang sarili sa krus bilang handog sa kaligtasan ng mundo. Sabi nga niya, ako ang tinapay ng buhay. Ako nga ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit.
Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay niya. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Tulad ng paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang lahat ay nagsasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa pagkakasala sa Diyos, tayo hinatulan ng kamatayan na walang hanggan. Subalit ang nais sa atin ng Diyos ay hindi kamatayan, mga kapatid, kundi buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan nga ng pag-aalay ng sarili ng ating Panginoong Yesus, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan, tayo hinahandlugan niya ng buhay na walang hanggan. Sa ating pagsampalataya, sa kanyang pagsasakripisyo, mga aral at hangarin, makakaasa tayo ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng ating buhay sa mundo ito. Anong halaga nito sa ating buhay ngayon? Ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, na sa pagtanggap o pagsampalataya natin sa Panginoong Yesus, na siyang tinapay ng buhay, mabubusog ang ating nagugutom na kaluluwa. Maraming tao, mas pinapahalagahan yung physical na pagkain. Physical na pangangailangan, material. Pero hindi nila namamalayan, pag namatay na sila, baliwala na yung mga physical na yun. Ang tanging mahalaga na lang, pagkatapos ng ating kamatayan, spiritual. Kaya habang binubusog dapat natin yung physical nating katawan, busugin natin din ang kaluluwa. Minsan, sabi nila, kapag daw tayo ay masyadong nakakaramdam ng so much urge, nagugutom tayo o parang mayroong hinahanan yung ating katawan. Hindi physical matter yung ating nakakaramdam ng bagay na yun. Yung ating kaluluwa. Yung nasa loob natin. Yung akala natin, gutom lang yan, kakain tayo, kakain. Yung akala natin, kailangan lang natin ng mga bagay para makapagpapasaya sa ating sarili. Pero kahit na meron na tayo, parang baliwala lang. Ibig sabihin ng mga kapatid, hindi yung ating physical na katawan magugutom. Hindi physical na katawan natin yung tumatawag ng pagpuno, kundi yung ating kaluluwa. At doon kailangan natin si Jesus. Maraming tao sa mundo natin ngayon nagugutom physically at the same time spiritually. Tinatawag tayo ng Diyos upang ibahagi yung tinapay na natikpan natin kay Jesus. Hangar ni Jesus na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang buong sangkatauhan. At ang tanging paraan para tayo ay makapagbahagi, maglingkod sa ating kapwa, mag-alay ng sarili sa iba, sapagkat sa ating pag-aalay ng sarili sa iba, na ibabahagi natin ang tinapay ng buhay na ating tinatanggap mula kay Jesus. Matanong ko kayo, mga kapatid, kailan ang huling beses na ibahagi niyo si Jesus sa isang tao? Kailan? Matagal na ba? O hindi niyo pa naibabahagi? Ito yung tamang panahon, mga kapatid. Biyaya ito ng Diyos sa atin, mga kapatid. Grace, usang loob na ipinagkaloob
Ngunit kalakip dapat nito, nung biyayang ito, kalakip dapat nito ay paggawa sa bahagi natin upang lubos natin itong maranasan. Gaya nga ng sinabi ni Dallas Willard, isang theologian at philosopher, grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. Earning is an attitude, effort is an action. Huwag tayong umasa lang sa biyaya na kala mo yun na yun at yun ang kusang kikilos. Kailangan natin ng action. Huwag kayong umasa sa biyaya ng Diyos na dadapo at mararanasan ng ibang tao. Kailangan natin umaksyon para maranasan nila yun. Kailangan natin magditaluyan ng biyayang iyon, mga kapatid. Mga kapatid, ito ang misteryo na mensahe sa kwento ng pagpapakain sa higit 5,000 katao, na kung saan ang bawat isa na nakatanggap ay magbabahagi. Lahat ay makakaranas at walang magkukulang. Imagine niyo kung lahat tayo kumikilos, nakikibahagi sa misyon ni Jesus, ibinabahagi ang tinapay ng buhay, ang ating Panginoong Jesus, ipinapahayag ang kanyang pangalan sa lahat ng dako sa ating komunidad. Malamang, mga kapatid, marami nang nakatikim, marami nang nabusog ang kaluluwa. Tuwing tayo ay kakain, nagdadanas tayo ng kalaunan ng kagutuman kung ang lahat ng ating nakain ay nalusaw na sa ating mga bituka. Ibig sabihin lamang doon ay hindi panghabang buhay ang pagkain pisikal. Marahil nagsisikap tayo ng todo sa buhay para may makain na masarap at makaranas ng karangyaan, pero ang lahat ng yan ay maglalaro din at hahantong sa wakas. Subalit ang sino mang sumasampalataya at mag-alay ng sarili sa Panginoong Yesus ay may buhay na laging sapat at may kakontentidad. Kaya pahalagaan natin, mga kapatid, ang ating relasyon sa Panginoon. Pahalagaan natin ang kaligtasang natanggap natin sa Kanya. At atin itong ihandog sa iyo. Atin itong ihandog sa iyo. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen.